Noong magkaroon ako ng sariling pamilya, sa loob ng unang 7 taon ay nakabuo kaagad kami ni Mrs. ng 3 supling. Samantalang si Utol naman na una pang nagkaasawa kesa sa akin ay inabot ng 6 na taon bago nagkaroon ng panganay. Mahina ang nasa isip ko dahil naging idolo ko pa si Utol simula noong magkaroon siya ng asawa. Abay, ang ganda kasi na maging ako ay nasabi ko sa aking sarili na sana all maganda ang asawa. Bukod doon, abay palong-palo, rear and front, paldo. At sa kabila noon, isang probinsyana pa ang kanyang nabingwit. At ang isa sa alam kong dahilan kung bakit inabot sila ng 6 na taon ay ang bisyo ni Utol, na isa sa dahilan upang hindi sila magkasundo. Naging pagkakataon ko iyon upang maka-extra. At sa mga panahong nasa ibang lugar si Utol para maghanap buhay, kapag nasa school ang nag-iisa kong pamangkin, ay nagiging pagkakataon ko iyon upang lasapin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Elementary na si Utol noong ako'y isilang at kami ay magkapatid sa ina dahil ang unang asawa ni mama na papa ni Utol ay nategi raw ang sabi sa isang aksidente. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nelson, 35 years old, at tulad ni Utol ako rin ay isang pamilyado. Ang aking kuya o Utol, Utol kasi ang tawagan namin, na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Si Utol ang siyang naging gaway ko mula sa aking pagkabata dahil si mama ay mayroong trabaho at si papa naman na stepfather ni Utol ay mayroong ding hanap buhay. Simula sa aking pagkabata, si Utol na ang madalas kong takbuhan. Aralin sa school nung ako'y mag-aral at si Utol maging sa pagpakiramdam ko naapi ako. Hindi man kami solid na magkadugo dahil magkaiba kami ng ama, ay masasabi kong solid ang tandem naming magkapatid at maging sa kalokohan ay madalas kaming magtakipan. Isa na doon ang madalas itago ni Utol na kanyang paninigarilyo na ayon pa sa kanya elementary pa lang siya na simulan na niyang gawin. Makatapos ng elementary si Utol, pero dahil may kakaibang ugali siya pagdating noong high school ay hindi na iyon umubra. Ang ugali ni Utol na madalas kong itago sa aming mga magulang noong high school ay wala na akong nagawa. Madalas siyang masangkot sa basag ulo at maipatawag ang school si mama. Nakailang lipat siya ng paaralan, pero dahil maging teacher ay gusto niyang ligawan, school management na mismo ang umayaw kay Utol. Noong nag-aaral ako ng high school, si Utol naman ay siyang kasama ni Papa ng pangungontrata sa paggawa ng bahay. Simula nung ako ay magkaisip, hindi ko masabi kung anong eksaktong hanap buhay meron si Papa. Basta ang alam ko nasa construction ang kanyang linya. Hindi ko masabi ang linya ni Papa dahil ang bahay namin mismo abay hindi maayos. Masasabi na nga barong-barong ang itsura dahil sa pinagtagpi-tagping yero na may halo pang tarapal ang aming bubong. Na kapag medyo ulaga kang papasok sa pintuan ng aming bahay, pwede ka pang nauntog. Astig, di ba? Katulad ni Utol, si Papa ay meron ding bisyo. Kaya noong ma-kick out si Utol mula sa school at sumama ng paghahanap buhay kay Papa, ang bisyo ay hindi na rin naitago ni Utol na matindi dahil simula noon ang naging magka-team up kahit sa pagtumba ng 4 at bilog ay si Papa at si Utol. Nawa masay naman si Mama. Noong ako'y magkaisip, hindi ko naman nakitang may edad na si Papa. Kaya naisip ko noon magkakaroon pa kami ng kapatid ni Utol. Pero sa hindi ko malamang kadahilanan, sa kadahilanang
dahil ang aming pamamahay ay wala sa ayos, ay hindi nila may tatanggi na maraming ulit nilang sinubukan na kami ni Utol ay masundan. Dahil kung minsan kapwa kami ni Utol ay nagigising dahil sa kakaibang pagyanig at tila ipit na atungal ng baka. Na kami naman ni Utol kapag ganon ay mahinang hagik-hik na lamang dahil ayaw namin silang maabala. Tulad ni Utol, since ako naman ay nakatapos ng high school at siya ay hindi, ay never akong nagkaroon ng jowa noong kapanahunan ko ng pag-aaral. At dahil saktong ikabubuhay din lamang naman ng kinikita ng aking mga magulang, ay hindi na ako nakapag-college. Noong ako naman ay makatapos ng high school, humiwalay na si Utol kay Papa. Hindi ko alam kung anong trip meron siya pero nagpa-Manila si Utol at doon naghanap ng pwedeng mapagkakitaan. Hanggang sa isang araw, makaraan ng ilang pag-uwi niya na mayroong pasalubong sa amin dahil meron na nga siyang nakuhang trabaho, ay babae naman ang iniuwi niya sa bahay. Noong magpa-Manila si Utol, dahil sa totoo lang ay hindi ko trip ang ugali ni Papa, lalo na pag nakainom ay nagsariling kayod na rin ako. Uwian naman ako sa bahay pero si Mama lamang ang aking inaalala, at kapag ako'y kumikita kay Mama lamang talaga ako nag-aabot ng kwarta. Sa totoo lang, hindi porket si Papa ay isa sa dahilan kung bakit ako naging tao, ay kukonsintihin ko na ang kanyang mga kalokohan. Na maging si Utol nga, na dating kabanding ni Papa sa lamesa, ay muntikan pang si Papa ay upakan. Dahil sa ugali niya wala sa ayos. Ako naman hindi nagmamalinis dahil tumatagay rin naman ako, pero pag ayaw ko kasi, ayaw ko. Tulad ni Utol, may sarili din akong mundo. Ang totoo niyan, noong makapasok ako ng trabaho sa isang mall, ay kumuha ako ng motor at nag-ipon ako ng panglinya. At doon ako'y magsawa na sa pagiging empleyado, ay doon ako nag-tricycle. Hanggang sa ayun nga, at hindi na bastang pasalubong lamang ang dinala ni Utol sa bahay. Unang nag-asawa ang Utol ko, pero 6 na taon sila bago nagkaroon ng panganay. Noong mga panahong hindi pa sila nagkakaroon ng panganay, ay isa ang hipag ko sa madalas pumasok sa aking isipan kapag kailangan kong ma-relax. Paano ba naman kasi, sa aking ganda ng hipag ko ay talagang naging idolo ko si Utol dahil lang sa nakabingwit siya ng magandang dilag at naging asawa pa niya. Hindi naman sa pagyayabang dahil nga aking hipag, bukod sa magandang pagmumuka ay overall champion sa tikas ang kanyang tindig, na para bang sa laki at bilog ay mahirap siyang pabagsakin. Tapos yayamanin pa ang kutis. Ay talagang noong una kong makita si hipag ay nasabi ko nga maghahanap din ako ng ganyan. Kaya lang, dahil sa lakas manigarilyo ni Utol, paano ba naman, elementary pa lang, nagtatago na yon sa aming magulang makapagyosi lang. At syempre, alak na isa sa ikinagagalit ni hipag dahil pagdating umano sa inuman, mas pinipili ni Utol makasama ang tropa at ang 4 o di kaya naman ibilog, na tingin ko isa sa dahilan kung bakit inabot sila ng 6 na taon bago sila nakabuo na para sa akin tsamba dahil hindi na ngayon nasundan. Hindi nagtagal dahil para sa akin ang pagiging tricycle driver ay marangal na trabaho at kayang bumuhay ng pamilya. Tulad ni Utol, nag-asawa na rin ako. Tulad ni Utol ay hindi rin ako pumayag na pumisan sa aking magulang. Lalo't si Papa nasisira ang tuktok kapag nakakainom. Kaya ayun, naging magkakapit-bahay kami. Medyo may kalayuan nga lang ang kinatitirikan ng bahay ni na Utol. Gaya nga ng sabi ko, na inabot ng 6 na taon sina Utol bago nagkaroon ng panganay. Samantalang kami ni Mrs. na itago na lang natin sa pangalang Erica. Sa unang 7 taon namin ng pagsasamang legal, nakabuo kaagad kami ng 3 supling na masasabi ko ngayon, lalo't madaragdagan pa ng isa ang anak namin bilang padre di pamilya,
ay nagbibigay sa akin ng challenge. Si Mrs. naman tulad ng hipag ko na itago na lang natin sa pangalang Carla ay taong bahay at nakafocus sa anak namin at wala ring hanap buhay. Hindi tulad namin ng misis kong si Erica, si Utol at ang hipag kong si Carla, sa simula pa lang ng kanilang pagsasama ay hindi lang 2 beses nang nagkahiwalay. Kung hindi ako nagkakamali, probinsyana si Carla. At dahil taong bahay, simula nang magsama sila ni Utol, ay walang maipamasahe pa uwi sa kanila. At kaya nasusundo ni Utol dahil nakikituluyan lamang sa mga kakilala. Sa totoo lang, ako ang nanghihinayang. Balakang pa lang ni Hipag, panalo na eh. Tapos si Utol naman, mukhang nakatsamba na nga lang ng babae, ayaw pang ayusin. Hanggang sa ayun nga, at nakuha rin sa tiyaga, nagkaroon sila ng panganay. Ang totoo noon, nagkahiwalay pa yon, pero hindi alam ni Carla na nagbunga na pala ang magulo nilang pagsasama. Noon pa lamang nakasal sina Utol, kasalang barangay, na pinush pa ni Mama. Baka sakaling pag nakasal raw sila ay baka mas tumibay pa ang kanilang pagmamahalan, na ang handaan sa bahay ay sinagot pa ni Mama. Bagamat ganon na meron akong sariling pamilya, 3 supling, noong mga araw na hindi pa nawawala ang paghanga ko sa aking hipag ay hindi ako tumigil hanggat merong pag-asa. Si Utol kasi nasa Manila ang trabaho na madalas, lingguhan na nga akong mag-uwian ay madalas ko pang makita na bilog at tropa ang kabanding sa halip na si Hipag. At sa kung paano, bagay na hindi naman imposible, kahit umuwi si Utol, di umano'y wala raw pinagkaiba sa siya'y nasa trabaho o nasa bahay. Dahil ayon sa aking balita at narinig, ay bihira lang nga raw kung tumayo, hindi pa kayang tumapos ng isa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi, dahil ang bata pa ni Utol, 44 lamang siya at si Hipag naman 46. Diyos me, ang agang nagretiro ni Utol. Hindi ko lang masabing kakabisyo mo yan, Tol. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ipinagkalat ni Hipag ang isang bagay na pwedeng maging kahihiyan para sa kapatid ko. Ano siya? Tulad ng lupang tinamaan ng tagtuyo at natigang? Anyway, kapag nasa ibang lugar si Utol para sa trabaho, dahil meron akong tricycle, kapag nasa school ang nag-iisa nilang anak, ay isinasakay ko na si Hipag kapag siya ay pupunta ng palengke. Iyon ang nagiging pagkakataon ko upang pasukin ang relasyon meron sila ni Utol. Na pagdating sa bagay na iyon, siguro dahil alam niyang close kami ni Utol ay ang tahimik niya pag si Utol na ang aming napapag-usapan. Hanggang sa ngayon, wala na. Hindi na nasunda ng nag-iisa nilang anak. Lalaki pero mukhang tagilid pa yata. Kami ni Mrs. tuloy lang sa buhay. Mainit pa rin ang sabaw at etong at magiging 4 na ang angel namin.